So kahapon mga kababayan, nagtrending po itong dating pinuno ng Duterte Youth Party List na si Mr. Cardema. Dahil po meron siyang tila babala, matatawag ba natin itong babala or pambablackmail or banta sa COMELEC na sinasabing kung hindi daw sila mapoproklama within this week ay may isisiwalat daw siya na katiwalian na nangyayari sa gobyerno. No? So bago po natin pag-usapan yan, meron pong mga nagtitrending sa social media patungkol pa rin sa kanila. Ito po parang bookingan po ang nangyayari. Hindi ko po ito kinukumpirma, pero i-share ko po sa inyo the way na shinare ito sa social media. May iba't ibang netizen at iba't ibang ex-account holder na nag-share ng mga impormasyon patungkol po sa Cardema couple. No? Ang pagkakaalam ko po, couple sila talaga no? Pero ito po yung mga tila nabubunyag na sa ngayon hindi pa po natin kumpirmado. Pero kayo na po ang bahalang humusga. No? Ito po binahagi dito ni Tony Cruz. Sabi niya, who is Drixie Cardema? Ayan. She is sister to Docille, wife of Ronald Cardema. So sabi ni Tony, yung Drixie daw, kapatid ng Docille na asawa ni Ronald Cardema. But in her sworn, notarized CONA, Drixie claimed to be a Cardema and that she's single. Did she legally change her surname? Ayan. Sabi naman dito ni Jess, as her childhood friend, Drixie and Docille are sisters. While it is true that Docille married a Cardema, they changed Drixie's last name to Cardema for no valid reason. Saying she's a sister of Ronald Cardema is a lie. Naku po, malaking mabigat to na akusasyon at mabigat ito na kasalanan kung totoong nagsinungaling sila. Ito pa, sabi dito ni Mip Moore, Bini_Lango, sorry pero I can attest na last name niya talaga is Suarez. Kasi naging classmate ko siya noong grade school and Suarez siya ever since. Haha. Ayan. And then sabi naman dito ni Bea, kaya talaga nagwo-wonder ako why Cardema bigla si Drixie. Okay. Sabi naman dito ni Nix, kilala ko si Docille. Bago pa siya naging, BOBO, kapatid niya si Drixie. Lahat kami nagtataka paano naging Cardema rin yan. Sister wives ang ganap? Okay, so yan po yung sabi ni Nix, no? So, yan po yung malaking, ewan ko kung matatawag ba na, skandalo or bookingan, Hindi ko po kinukumpirma yung mga sinabi nila, pero yan po yung nagkalat ngayon sa social media, trending po, at iba't ibang netizen po ang nag-post niyan, So, sa pagkakaunawa ko, sa paliwanag nila, yung Drixie, ako po personally, akala ko, asawa yon ni Ronald Cardema, no? Yung magkasama sila sa, para umatin sila ng Quadcom yata yun, Nagsalita pa nga doon yung Drixie, no? And naandun sa audience si Ronald, no? Ang pagkakaalam ko talaga, sila yung mag-asawa, no? Ang sinasabi ng mga ito, na mga ibinahagi ko sa inyo, yung Drixie ay kapatid ng Docille, na totoong asawa ng Ronald. So, nagtataka sila kasi ang totoong last name daw ng Drixie ay Suarez. Bakit daw biglang naging Cardema, no? Yan ang mabigat. Kapag yan napatunayan na yan ang totoo, tapos iba yung nilagay nila sa CONA, sa registration nila sa COMELEC, malalagot, no? Maaari silang ma-disqualify if I'm not mistaken, no? Yan ay isang uri ng pagsisinungaling. Kung totoo yung mga binahagi ng mga netizen na ito, yan ay isang uri ng pagsisinungaling at betrayal of public trust yan. Bakit hindi ka nagsasabi ng totoo? Hindi po ba mga kababayan, no? Hindi ko alam kung yan ay naging strategy nila, paraan nila, dahil parang hindi yata qualify na si Ronald Cardema na maging part ng Duterte Youth Party List dahil overage na siya. So parang pinilit nilang ilagay yung Drixie. If I'm not mistaken, yun po yung aking opinion. Maaari naman pong mali ako. So if that's the case, kung yun po talaga yung nangyari na pinilit nilang ilagay si Drixie, nagpalit ng pangalan, nagpalit ng last name, para lamang maging part ng Duterte Youth Party List. And siguro inisip nila mas matunog ang last name na Cardema or mas popular na maaaring manalo kapag ginamit yung last name na yun, So, hindi po talaga natin alam. Pero, the point here is, kung nagsinungaling sila at hindi nila sinabi ang totoo, sa CONA nila, in my opinion, hindi man ako expert, pero obviously, that's, I think, ground for disqualification, no? So masasayang yung boto nila, no? At hindi ito usapin kung maraming bumoto or kaunti. Ang usapan dito is, qualify ba kayo?
Nagsasabi ba kayo ng totoo? No? So, yun po ang malaking problema ang kakaharapin nila. Kaya kailangan magbigay sila dyan ng pahayag. Pero, grabe yan, no? At usap-usapan po yan ngayon ng mga netizen. Parang siguro hindi na alam ano na kaya ang nararamdaman nila ngayon. Ano? Kung matatandaan nyo po, yung Duterte Youth Party List, sila din yung nagsampa ng impeachment complaint laban po kay PBBM. And kahapon nga po, nag-trending si Ronald Cardema dahil sa kanyang naging parang banta or pahayag laban po sa COMELEC na kapag hindi daw po sila pinroklama within this week, ay may isisiwalat siya na patungkol sa katiwalian sa gobyerno. Ang sabi po niya dito, eto mga kababayan, sabi niya, kapag kami hindi nyo hinayaang makaupo next week, sasabihin namin yung hindi sinasabi ng mga kongresista at ng mga dating kongresista kung paano nangungurakot ang mga tao sa gobyerno. Wala kaming pakialam kahit mategi kami. Ano naging response ni Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List? Self-serving. Kung may alam pala sila tungkol sa korupsyon, bakit di nila isiwalat dati pa? Tama naman. And sabi ni Atty. Conti, isiwalat ang korupsyon without conditions. Ayan. Tama, natumbok po ni Atty. Conti at saka ni Congressman Raul Manuel. Bakit kailangan ng kondisyon? Marami ka palang alam na katiwali ang nagaganap dyan sa gobyerno. Bakit kailangan mong itago? Bakit kailangan pa ng kondisyon bago mo sabihin? So, anong iniisip ngayon ng tao? Pwedeng isipin ng publiko na kasabwat ba kayo? Kaya tahimik kayo at hindi nyo sinisuwalat? Ngayong meron kayong sitwasyon na parang nagigipit kayo, bigla kayong magsisiwalat. 'Di ba, mga kababayan? Napaka-unfair niyo niyan sa mga Pilipino. Hindi kayo public servant. Kung public servant kayo, regardless kung anong sitwasyon niyo diyan, isisiwalat niyo ang katiwalian kung ang kapakanan at interes ng mga Pilipino ang inuuna niyo. Pero obviously, para sa amin, ang inuuna niyo ay kapakanan ninyo, interes ninyo at ng inyong mga politiko, ng inyong mga idol. Kaya ngayon, may ganyan ka ng pagbabanta or pambablackmail, in my opinion, pambablackmail yan eh. Dahil, hindi ka mapoproklama. Dahil merong nasilip na mali or may case kayo sa poll body, sa COMELEC, no? Kaya ngayon, parang nang-blackmail, nagbabanta, no? So what if maproklama ka, di hindi ka na magsasalita, hindi ka na magsisiwalat, mananahimik ka na, ganun ba yon? So parang GO nyo ang mga Pilipino. Kawawa naman tayo, kawawa naman ang mga Pilipino. Para tayong pinaglalaruan na mananahimik kayo patungkol sa katiwalian kapag kayo napapaboran. Pero kapag hindi kayo napapaboran, magsasalita kayo at masisiwalat ang dapat masiwalat. Hindi kayo para sa mga Pilipino. Para lamang kayo sa mga sarili nyo at sa mga interes nyo at sa kapakanan ng mga politikong sinusuportahan nyo. Hindi po ba mga kababayan? Ang sama niyan. Hindi ang kaaya-aya. Ngayon, malaking question na ang inyong integridad at kredibilidad. Mga kababayan, nandiyan ba sila para maglingkod o para lamang sa kanilang interes at sa kanilang mga politiko? Kayo na po ang humusga. Napakalaking dagok po para sa ating mga Pilipino at ang sakit po na marinig na meron siyang isisiwalat kung hindi siya mapoproklama. Pero, obviously, kapag naproklama siya, hindi niya isisiwalat. Ang dapat isiwalat na malaman ng mga Pilipino. Hindi po ba nakakaiyak yon? Parang kapag nandiyan kayo, nakakapagbigay kayo ng pabor sa isa't isa at nagkakampihan kayo, kinakawawa nyo kaming mga Pilipino, meron kayong nililihim sa amin. Yung mga katiwalian nyo, hindi nyo binubulgar, binubunyag. Pero kapag kayo nagkatalo-talo na at nagigipit na kayo, nasusukol kayo, bigla kayong magbubulgaran ngayon. Gaano katagal na panahon nyo na tinago yan sa aming mga Pilipino, mga kababayan? Kayo na lamang po ang humusga. Nakakasama po ng loob yan at hindi po dapat nangyayari yan. Salamat po sa panonood.